Babae, palihim na nag-install ng CCTV camera sa kanilang bahay para hulihin ang nabababae niyang asawa. Pero, kinalabutan siya na mapanood ang CCTV footage. Sa malabay na gilid ng isang tahimik na bayan, naroon ang simpleng tahanan ni April at Jonathan. Ang kanilang bahay, bagamat hindi kalakihan, ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Para kay April, si Jonathan ang lahat-lahat niya. Siya ang kanyang bayani, ang kanyang tagapagligtas, at ang kanyang tanging sandigan. Sa bawat araw na dumaraan, lalo pang lumalalim ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa kanilang unang pagkikita, naganap ito sa isang magarbong birthday party ng kanilang kaibigan na si Rose. Si April, na kilala sa pagiging tahimik at mahiyain, ay nagdesisyong dumalo sa party sa pag-asang makakahanap ng bagong inspirasyon para sa kanyang mga pintura. Hindi niya inaasahan na ang gabi na iyon ang magpapabago ng kanyang buhay. Nang dumating si April sa party, agad siyang sinalubong ni Rose. "April, tamang-tamang dating mo. May papakilala ko sa'yo." Masiglang wika ni Rose habang hinahatak siya papunta sa isang grupo ng mga tao. Doon, nakita niya si Jonathan, isang matangkad at makisig na lalaki na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Jonathan, si April. April, si Jonathan," pakilala ni Rose. Nagkangitian ang dalawa at agad na nagkaroon ng koneksyon. "Hi, nice to meet you." Bungad ni Jonathan na nakangiti. Sa unang tingin pa lamang, naramdaman na ni April ang kakaibang spark. "Nice to meet you too." Nahihiyang tugon ni April. Habang tumatagal ang gabi, napunta sa isang mas pribadong sulok ang dalawa upang mag-usap. Dito nila nadiskubre ang kanilang mga pagkakapareho, lalo na sa kanilang pagmamahal sa pagpipinta. Sa bawat kwentuhan, tila ba nawawala ang mundo sa kanilang paligid. Tumagal ang usapan hanggang sa hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. "I can't believe we have so much in common," sabi ni Jonathan habang hawak-hawak ang baso ng alak. "Me too. It's like meeting a kindred spirit." Sagot ni April na puno ng saya ang mga mata. Nang matapos ang party, nagpalitan sila ng mga numero at nagkasundong magkita muli. Ang kanilang mga susunod na pagkikita ay puno ng tawanan, kwentuhan, at mga alaalang hindi nila malilimutan. Dumalaw sila sa iba't ibang art exhibits, nagpipinta sa tabing dagat, at sabay na nag-e-explore ng mga bagong lugar. Ang bawat araw na magkasama sila ay parang isang obra na puno ng kulay at saya. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw na inamin ni Jonathan ang kanyang nararamdaman. Isang maaliwalas na hapon, habang sila'y naglalakad sa park, tumigil si Jonathan at humarap kay April. "April, I've fallen in love with you." Seryosong sabi ni Jonathan. "You are the most amazing person I ever met, and I can't imagine my life without you." Nabigla si April ngunit masigit ang saya na kanyang nararamdaman. "Jonathan, I feel the same way." Tugon ni April na halos maluha sa tuwa. Mula noon, opisyal lang naging magkasintahan sina April at Jonathan. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang magandang kwento na puno ng pagmamahalan at inspirasyon. Pagkalipas ng 3 taon ng pagiging magkasintahan, nagpagpasyahan nila magpakasal at pagsimula ng pamilya sa isang tahimik na bayan. Dito nila natagpuan ang kapayapaan at kaligayahan na matagal na nilang hinahanap. Sa kanilang bagong tahanan, sabay nilang hinarap ang bawat araw na may pagmamahalan at pag-asa. Si Jonathan, kahit gaano pa kabisi sa trabaho, ay laging naglalaan ng oras para kay April. Laging nandyan upang damayan siya sa bawat saya at lungkot, sa bawat tagumpay at pagkabigo. Si April naman ay naging ilaw ng kanilang tahanan, nag-aalaga at nagmamahal kay Jonathan ng buong puso. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng gawain, sabay na nagpahinga ang mag-asawa sa kanilang kama. Magkayakap silang nakahiga habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap. "I can't wait to have kids and see them running around this house," sabi ni Jonathan habang hinahaplos ang buhok ni April. "I know, it's going to be amazing." Tugon ni April na puno ng saya ang muka. Habang sila ay magkayakap at natutulog, puno ng pag-asa at pagmamahalan ng kanilang mga puso. Para kay April, wala nang hihingilin pa. Si Jonathan ang kanyang man of her dreams, ang kanyang kasangga sa lahat ng bagay. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, ramdam niya ang pagmamahal at pag-aaruga ni Jonathan. Sa mga gabing tulad nito,
Natutulog silang magkayakap, nananaginip ng isang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay tulad ng isang matibay na puno, lumalago at lumalalim sa bawat araw. Sa kanilang simpleng tahanan, walang makakagiba sa pagmamahalan nilang dalawa. Nakahiga silang magkasama, habang ang buwan ay tahimik na nagniningning sa labas ng kanilang bintana. Ang malamlam na liwanag nito ay nagsilbing saksi sa isang pagmamahalan na tunay at walang kapantay. At sa bawat pagtulog, sabay nilang pinangarap ang isang masayang buhay na puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Lumipas sa mga taon at lalong tumibay ang pagmamahalan ni April at Jonathan. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon sa buhay at sa kanilang pagsusumikap, natupad ang pangarap nilang maging pintor. Sa kanilang maliit na tahanan, kasama ang mga canvas, pintura at mga brush, sabay nilang binuo ang kanilang mga obra maestra. Ang kanilang mga likha ay hindi lamang nagbigay ng kagandahan sa kanilang tahanan, kundi nagdala rin ng kasikatan at kabuhayan sa kanilang pamilya. Sa una, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay bilang mga pintor. Ngunit sa bawat guhit at kulay na inilagay nila sa canvas, naramdaman nilang unti-unti nilang naaabot ang kanilang mga pangarap. Nakakuha sila ng ilang mga kliyente na natutuwang makita ang kanilang talento. Sa kanilang pagtutulungan, hindi nagtagal, nakilala ang kanilang sining, hindi lamang ng mga normal na tao, kundi pati ng mga prominenteng tao sa kanilang lugar. Nabenta ng mahal ang kanilang mga obra maestra, na labis na nagpasaya sa dalawa. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nagbigay ng kaginhawaan sa kanilang pamumuhay, kundi nagpatibay rin ng kanilang relasyon. April, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, sabi ni Jonathan isang gabi, habang nagkakape sila sa kanilang sala. Napakaraming tao ang humahanga sa ating mga gawa. Oo nga Jonathan, parang panaginip lang ang lahat ng ito, sagot ni April na may ngiti sa kanyang mga labi. Pero alam mo, ito rin ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Isang umaga, habang magharap sila sa mesa, pinag-uusapan nila ang mga plano para sa kanilang pamilya. Nasa 27 taong gulang na sila noon at handa na silang magkaanak. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsubok at pag-aasam, hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. April, kailangan nating patuloy na subukan, sabi ni Jonathan, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Magkakaanak din tayo, naniniwala ako. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Jonathan, gabi-gabing umiiyak si April. Ramdam ni Jonathan ang bigat ng nararamdaman ng kanyang asawa. Bawat gabi, tahimik siyang nakikinig sa pag-iyak ni April, habang naiiyakap siya at pinapalakas ang kanyang loob. Jonathan, paano kung hindi tayo magkakaanak? Tanong ni April isang gabi, habang sila'y nakahiga sa kama. Huwag kang mag-isip ng ganyan, April, sagot ni Jonathan. Kailangan natin manatiling positibo. Malalagpasan natin ito ng magkasama. Ngunit sa bawat araw na dumaraan na wala silang anak, lalong lumalalim ang kalungkutan ni April. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, tahimik at malungkot ang dalawa. Nang biglang mahulog ang kutsara ni April at sabay bumuhos ang kanyang mga luha. Agad na nag-alala si Jonathan. Lumapit siya sa kanyang asawa at niyakap ito. Honey, magiging okay din ang lahat, bulong ni Jonathan habang hinahaplos ng likod ni April. Ngunit patuloy lamang sa pag-iyak si April. Ramdam ni Jonathan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nagsimula silang maghanap ng tulong sa mga doktor. Pumunta sila sa isang psychiatrist na nagbigay ng paliwanag tungkol sa nararamdaman ni April. Miss and Mrs. Santos, mukhang nagkakaroon si April ng anxiety dahil sa stress ng hindi pagkakaroon ng anak, sabi ng doktor. Hindi ito bihira at may mga paraan para ma-manage natin ito. Labis na nalungkot si Jonathan sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na ang kanilang pangarap na magkaanak ay magdudulot ng ganitong kalungkutan at sakit sa kanyang asawa. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Dok, ano po ang pwede namin gawin para matulungan siya? Tanong ni Jonathan, puno ng pag-aalala. Magtutulungan tayo dito, sagot ng doktor. Magsisimula tayo sa therapy sessions para matulungan siyang ma-manage ang anxiety at titingnan natin ang iba pang options para magkaanak. Bawat gabi, habang natutulog si April, niyayakap siya ni Jonathan at sinasabing magiging maayos ang lahat. Ngunit alam ni Jonathan na ang salitang iyon ay hindi sapat upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtrabaho sina Jonathan at April bilang mga pintor.
Ngunit hindi na kasing saya ng dati ang kanilang mga araw. Ang dating mga ngiti at tawanan ay napalitan ng mga tahimik na sandali at malalim na paghinga. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, niyakap ni Jonathan si April na mahigpit. "Mahal kita, April. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo," sabi ni Jonathan, puno ng pagmamahal. Ngunit si April, bagamat nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang asawa, ay hindi mapigilan ng kalungkutan. "Jonathan, parang ang lungkot-lungkot ko," sabi niya, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Alam ko, mahal, alam ko," bulong ni Jonathan habang hinahaplos ang buhok ni April. "Pero malalagpasan natin ito, magkasama tayo." Sa kabila ng lahat, hindi bumitaw si Jonathan. Araw-araw, pinapalakas niya ang loob ni April. Pinapaalalahanan siya ng kanilang pagmamahalan at ang mga bagay na nagbigay sa kanila ng kasiyahan noon. Patuloy silang nagpipinta, bumubuo ng mga obra maestra na hindi lamang nagpapakita ng kanilang talento, kundi pati ng kanilang damdamin. Ang bawat guhit at kulay ay sumasalamin sa kanilang paghihirap at pag-asa. At sa bawat obra na kanilang natatapos, nararamdaman nilang unti-unti nilang natutuklasan ang lakas na kailangan nila upang harapin ang bawat pagsubok. Isang gabi, matapos ang isang araw ng pagtatrabaho, muling nag-usap sina Jonathan at April. "Patuloy tayong susubok, April. Makakahanap tayo ng paraan," sabi ni Jonathan, puno ng determinasyon. "Sana nga, Jonathan, sana," sagot ni April, na bagamat puno ng kalungkutan, ay naramdaman ang pagmamahal at suporta ng kanyang asawa. Habang magkatabi silang natutulog, ramdam ni Jonathan ang bigat ng bawat paghinga ni April. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang sa bawat pagsubok, sila'y lalong magiging matatag. At sa bawat gabi na magkasama silang natutulog, patuloy silang nangangarap ng isang magandang buhay na puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kanilang simpleng tahanan, walang makakagiba sa kanilang pagmamahalan. At sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, alam nilang sabay nilang malalagpasan ito. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap at pag-asa, hindi pa rin nagkakaroon ng anak sina April at Jonathan. Ang bawat araw ay tila ba nagiging mas mabigat at mas mahirap para sa kanila. Si April, sa kabila ng pagmamahal at suporta ni Jonathan, ay lalong lumulubog sa kalungkutan. Ramdam niya ang bawat pagkabigo at tila nawawala na ang kanyang pag-asa. Sa kabila ng kanyang ngiti sa harap ng iba, alam ni Jonathan na labis na nasasaktan si April sa kanilang sitwasyon. "Jonathan, bakit ganito? Bakit hindi pa rin tayo binibigyan ng anak?" tanong ni April isang gabi, habang sila ay magkasama nakaupo sa kanilang sala. "April, hindi ko rin alam. Pero kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating magtiwala," sagot ni Jonathan. Ngunit kahit siya ay ramdam na ang pagod at panghihina, sa loob niya, unti-unting nawawala ang pag-asa. Ngunit pinipilit niyang maging matatag para kay April. Habang lumilipas sa mga araw, lalo lamang lumalala ang kalungkutan ni April. Isang hapon, napagdesisyon na ni Jonathan na bigyan muna ng pagkakataon si April na makahinga sa mga nangyayari. Umalis siya nang hindi nagpapaalam upang magbigay ng espasyo sa kanyang asawa. Ngunit nang mapansin ni April ang pagkawala ni Jonathan, nagsimula siyang matuliro at hinanap ang kanyang asawa. Tumawag siya ng tumawag ngunit hindi niya ito makontak. Gabi na nang umuwi si Jonathan at agad niyang ipinaliwanag ang kanyang dahilan. "April, gusto ko lang sana bigyan ka ng space para makapag-isip at makapagpahinga," sabi ni Jonathan, puno ng pag-aalala. "Space? Bakit kailangan mo kong bigyan ng space, Jonathan? Saan ka ba galing? Sino kasama mo?" tanong ni April, puno ng galit at takot sa kanyang boses. "April, wala akong ibang kasama. Gusto ko lang sana makapag-isip ka ng maayos," sagot ni Jonathan, ngunit hindi naniniwala si April. "Jonathan, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Nang bababae ka ba?" tanong ni April. Nanginginig ang boses sa galit at lungkot. "Hindi, April. Hindi ako nang bababae. Mahal kita at hindi kita kayang lokohin," sagot ni Jonathan, ngunit hindi maalis sa isipan ni April ang kanyang hinala. Sa mga sumunod na araw, tila mas dumadalas na ang pag-alis ni Jonathan. Bawat pag-alis niya ay nagdadala ng matinding anxiety para kay April. Ramdam niya ang bawat minuto ng pagkawala ng kanyang asawa. At iniisip na baka hindi na siya nito balikan. Iyak nang iyak si April habang iniisip na baka iwan siya ni Jonathan, lalo na at hindi siya magawang mabuntis. Naisip niya na baka maghanap si Jonathan ng ibang babae
na kaya siyang bigyan ng anak. Isang araw, habang namamalengke si April, nakakita siya ng isang masayang pamilya. May mag-asawa at 2 maliliit na bata na masaya naglalaro habang bumibili ng pagkain. Hindi niya maiwasang masaktan. Naramdaman niyang tila may malaking agwat sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ng kanyang realidad. Bukod sa hindi na sila magkakaanak ni Jonathan, malaki rin ang posibilidad na baka iwan na siya nito. Nang gabing iyon, bumalik si Jonathan ngunit hindi niya nahanap ang kanyang asawa sa bahay. Naglakad-lakad siya sa kanilang bakuran at napansin niya may bakas na luha sa mukha ng kanyang asawa. "April, nandito ka lang pala," sabi ni Jonathan habang nilalapitan siya. "Jonathan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang lahat ng pag-asa nawawala na," sagot ni April habang pinipilit ang kanyang sarili na maging matatag. "April, nandito ako. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malalagpasan natin ito," sagot ni Jonathan habang niyayakap ang kanyang asawa. Ngunit kahit anong gawin ni Jonathan upang palakasin ang loob ni April, lalo lumalala ang kalungkutan ng kanyang asawa. Bawat pag-alis ni Jonathan ay nagdudulot ng matinding takot at pag-aalala kay April. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong at takot na baka hindi na siya balikan ni Jonathan, na baka maghanap ito ng ibang babae. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, nakakita muli si April ng isang masayang pamilya. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong na bakit hindi sila magkakaroon ng anak ni Jonathan. Bakit tila ba ang lahat ng kanilang pangarap ay unti-unting nawawala? Sa kanyang paglalakad, napadpad si April sa isang parke. Umupo siya sa isang bangko at pinagmamasdan ng mga batang naglalaro. Ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin at ang matinding kalungkutan na bumabalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga araw na dumarating. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalungkutan, nananatiling umaasa si April na darating ang araw na magkakaroon din sila ng anak ni Jonathan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ba nawawala ang kanyang pag-asa. Sa kanyang pag-upo sa parke, tahimik niya ipinalangin na sana'y magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang matinding takot na baka tuluyan na siyang iwan ni Jonathan. Habang nag-iisip si April sa parke, patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na puno ng sakit at panghihinayang. Sa bawat paghinga, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Umaasa na darating din ang araw na magkakaroon sila ng sariling pamilya. Ngunit sa bawat segundo, ramdam niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa na baka hindi na matupad ang kanilang mga pangarap. Sa kanyang pag-upo, tahimik na nagmumuni-muni si April. Iniisip kung paano sila makakabangon mula sa kanilang sitwasyon. Iniisip niya kung paano nila haharapin ang mga darating pang pagsubok. Sa kanyang puso, nananatiling umaasa si April. Ngunit sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong at takot na baka hindi na sila makabangon mula sa kanilang kalungkutan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang paghihinala ni April na nagloloko ang kanyang asawa. Kahit anong pag-usapan nila ni Jonathan, nararamdaman niyang may itinatago ito. Hindi niya maiwasang isipin na baka may ibang babae sa buhay ni Jonathan. Isang gabi, habang magkatabi silang natutulog, binalot ni April ng takot at pangamba ang kanyang puso. Hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala at mga katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. "Jonathan, ano bang nagbago? Bakit parang palagi kang wala?" tanong ni April, ngunit hindi ito kayang itanong ng harapan sa kanyang asawa. Kinaumagahan, sa kanyang desperasyon, nagdesisyon si April na tawagan ang kanyang kaibigan na si Rose. Umiiyak siya nagsalita sa telepono. "Rose, hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang may itinatago si Jonathan sa akin. Baka may ibang babae siya." "April, kalma ka lang. Kailangan mong malaman ang totoo bago ka magdesisyon. Kailangan mo ng sapat na ebidensya para hindi ka naghihinala lang," sagot ni Rose. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang kaibigan. "Pero paano, Rose? Paano ko malalaman ang totoo?" tanong ni April, punong-puno ng takot at pag-aalala. "Kung talagang gusto mong malaman ang totoo, bakit hindi ka maglagay ng CCTV sa bahay niyo? Sa ganitong paraan, makikita mo kung ano talaga nangyayari kapag wala ka," suhestyon ni Rose. Naisip ni April ang mungkahin ni Rose at napagtanto niyang iyon na lamang ang tanging paraan upang makumpirma ang kanyang mga hinala. Isang hapon,
Sinimulan niya ang kanyang plano. Naglagay siya ng mga CCTV camera sa kanilang bahay nang hindi alam ni Jonathan. Inayos niya ito sa mga lugar kung saan kadalasang nagpupunta si Jonathan. Pagdating ng araw ng kanyang kaarawan, nagsinungaling si April kay Jonathan. Jonathan, pupunta muna ako sa bahay ng mga magulang ko para mag-celebrate ng birthday. Sabi niya habang sinusubukan magpakatatag. Sige April, ingat ka. Sagot ni Jonathan nang walang pag-aalinlangan. Mas lalo pang tumindi ang paghihinala ni April nang hindi man lang siya pigilan ni Jonathan. Umalis si April ngunit ang hindi alam ni Jonathan ay pinapanood pala ni April ang mga CCTV footage mula sa kanilang bahay gamit ang kanyang cellphone. Habang nasa labas si April, pasikretong pinapanood niya ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Nakita niyang umalis si Jonathan 1 oras matapos siyang umalis. Ramdam ni April ang kaba sa kanyang dibdib. Ano kaya ang ginagawa ni Jonathan? Saan kaya ito pupunta? Lumipas ang 1 oras, bumalik si Jonathan at may dala itong 2 maliit na bata. Nabigla si April sa kanyang nakita. Tumulo ang kanyang mga luha habang pinapanood ng mga bata na suot ang magaganda nilang damit habang yakap-yakap ni Jonathan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni April sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. Ang bawat eksena na kanyang nakikita ay nagdudulot ng mas matinding kalungkutan at pagkalito sa kanyang puso. Habang naglalakad sa kalsada, naguguluhan si April sa kanyang mga napapanood. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga batang iyon? Bakit kasama ni Jonathan ang mga bata? Patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang mga tanong na walang kasagutan. Nabuo ang mas matinding takot na baka may ibang pamilya na si Jonathan, na baka hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Nagpa siyang umuwi si April, puno ng takot at pangamba. Habang nasa kalsada, patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Pagdating sa kanilang bahay, agad na binuksan ni April ang pinto. Hinarap niya si Jonathan na nagulat sa kanyang maagang pag-uwi. April, bakit ka umuwi agad? Tanong ni Jonathan. Kita sa kanyang muka ang pag-aalala. Jonathan, sino ang mga batang iyon? Tanong ni April. Nanginginig ang boses sa galit at takot. Mga bata? Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Jonathan. Halatang hindi alam ang sinasabi ni April. Nakita ko sa CCTV, Jonathan. May dala kang 2 bata. Sino sila? Patuloy na tanong ni April. Halos hindi na makapigil ng kanyang emosyon. April, magpapaliwanag ako. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Sabi ni Jonathan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang asawa. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Jonathan, tumakbo na palabas si April, muling lumuluha. Hindi niya na nais pang marinig ang mga paliwanag ni Jonathan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang matinding sakit at takot na baka totoo ang kanyang mga hinala. Habang nagmamadaling naglalakad sa kalsada, iniisip ni April ang lahat ng nangyari. Puno ng pagkalito at takot ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang puso, ramdam niya ang sakit ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, na puno ng sakit at panghihinayang. Sa kanyang pag-iisip, umaasa siyang mali ang kanyang mga hinala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin na baka totoo ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Habang naglalakad sa kalsada, ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin. Iniisip kung paano haharapin ang mga darating na araw. Pilit na hinabol ni Jonathan si April at naabutan niya itong umiiyak sa hintayan ng bus. Nilapitan niya ito at niyakap, ngunit agad siyang tinaboy ni April. Umalis ka! Bakit mo ako niloloko? Sigaw ni April. Halos hindi na makahinga sa sobrang galit at sakit. April, pakinggan mo ako please. Sabi ni Jonathan, sinusubukang kalmahin ang kanyang asawa. Ngunit patuloy lamang sa pag-iyak si April. Galit na galit sa kanyang nakikita. Hindi kita maintindihan, Jonathan. Ano ba talaga ang totoo? Sino ang mga batang iyon? Patuloy na sigaw ni April. Nanginginig ang boses sa galit. Magpapaliwanag ako, April. Pero kailangan nating bumalik sa bahay. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sabi ni Jonathan, desperadong pinapakalma si April. Gusto na sana siyang iwan ni April. Ngunit napagpasyahan nitong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jonathan.
Kahit umiiyak at galit, sumama siya kay Jonathan. Habang naglalakad sila pa uwi, tahimik na umagos sa mga luha sa pisngi ni April. Ramdam ni Jonathan ang bigat ng bawat hakbang at ang lamig ng bawat sandali. Jonathan, sana tama ang mga sasabihin mo. Ayoko na masaktan pa. Bulong ni April, halos hindi na marinig dahil sa kanyang paghikbi. Hindi kita sasaktan, April, pangako. Sabi ni Jonathan, habang hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Nagpatuloy silang maglakad pa uwi. Tahimik ngunit puno ng mga hindi nasasabing salita. Sa bawat hakbang, naramdaman ni April ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kanyang maririnig sa paliwanag ni Jonathan. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa siyang mali ang kanyang mga hinala at may paliwanag sa lahat ng kanyang nakita. Habang papalapit sila sa kanilang tahanan, ramdam nila ang lamig ng gabi at ang bigat ng kanilang mga damdamin. Sa kanilang paglalakad, pilit nilang hinahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanilang mga puso. Habang naglalakad pa uwi sina Jonathan at April, ramdam ni April ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong sasabihin ni Jonathan sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niya marinig ang katotohanan. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad na bumungad sa kanila ang dalawang bata, isang babae at isang lalaki. Nasa 3 taong gulang pa lamang sila. Hindi maikakaila ang kagandahan at kasiglahan sa kanilang mga muka. Ayan na sila, sabi ni Jonathan habang tinitingnan si April. April, gusto kong ipakilala sa iyo sina Jacob at Mia. Halos hindi makapagsalita si April sa pagkabigla. Umiiyak man siya, pinilit niya magpakalma at hinayaan si Jonathan na magpaliwanag. Niyakap niya si Jacob at Mia kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Jonathan, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga bata dito? Tanong ni April. Nanginginig ang boses sa pag-aalala at pagkalito. April, kaya ako laging umaalis dahil inaasikaso ko ang mga papeles ni Jacob at Mia sa bahay ampunan. Paliwanag ni Jonathan. Gusto ko sanang sorpresahin ka na naampunan natin sila sa araw ng kaarawan mo. Pero hindi umayon sa plano ko dahil hindi ko alam na naglagay ka ng CCTV camera sa bahay. Hindi malaman ni April ang mararamdaman. Tumigil siya sandali at tiningnan si Jonathan. Naisip niya kung paano niya ito pinagdudahan. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang labis na kasiyahan. Jonathan, I'm so sorry. Hindi ko alam. Akala ko may iba ka. Sabi ni April habang umiiyak. April, mahal na mahal kita. Hindi ko magagawang lokohin ka. Sabi ni Jonathan. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Gusto ko lang mapasaya ka at magkaroon tayo ng pamilya. Iyak nang iyak si April. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na kasiyahan at pagkakonsensya dahil pinagdudahan niya si Jonathan. Nakayakap si Mia sa kanya habang si Jacob naman ay masayang naglalaro sa kanilang sala. Ramdam niya ang init ng pagmamahal na noon pa man ay hinahanap niya. Lumipas sa mga araw, unti-unting nagkaroon ng bagong kulay ang buhay ni Jonathan at April. Ang dating tahimik at malungkot na tahanan ay napuno ng tawanan at saya. Si Jacob at Mia ay naging sentro ng kanilang mundo. Bawat araw ay tila isang bagong simula, puno ng mga ngiti at halakhak ng mga bata. Jonathan, hindi ko alam na ganito pala kasaya magkaroon ng pamilya. Sabi ni April habang pinagmamasdan si Jacob na naglalaro ng bola sa labas. Salamat at hindi mo ako sinukuan. April, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin. Hindi kita kayang iwan o lokohin. Gusto ko maging masaya tayo kasama sina Jacob at Mia. Sagot ni Jonathan habang niyayakap si April. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, hindi may kakailang kasiyahan sa kanilang mga muka. Si Mia ay masayang kumakain ng kanyang paboritong spaghetti habang si Jacob naman ay nagkukwento ng kanyang mga napanood sa TV. Mami, Daddy, saya-saya ko po. Sabi ni Mia habang umingiti. Talaga anak? Ano nagpapasaya sa'yo? Tanong ni April habang hinahaplos ang buhok ni Mia. Kasi po, andito kayo, andito si Jacob. Ang saya-saya po natin. Sagot ni Mia. Hindi napigilan ni April ang mapangiti. Ramdam niya ang init ng pagmamahal at kasiyahan sa kanilang tahanan. Mahal na mahal ka namin, Mia. Sabi ni April, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ni Jonathan ang kanilang pamilya, naramdaman niyang natupad na ang kanyang mga pangarap. Ang bawat sakripisyo,
Ang bawat pagod ay nagbunga ng isang masayang pamilya. April, hindi ko alam kung paano kong pa ipapaliwanag kung gaano ako kasaya. Nakasama kayo, sabi ni Jonathan habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Jonathan. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sagot ni April habang hawak-hawak din ang kamay ni Jonathan. Habang kumakain sila ng hapunan, patuloy ang tawanan at kwentuhan. Si Jacob at Mia ay masayang naglalaro ng kanilang mga laruan sa mesa, habang sina April at Jonathan ay masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Sa bawat ngiti, sa bawat halakhak, ramdam nila ang pagmamahal na bumabalot sa kanilang tahanan. Lumipas sa mga buwan, lalong sumaya ang kanilang pamilya. Ang bawat araw ay puno ng bagong alaala at saya. Si April ay muling bumalik sa kanyang pagpipinta, inspirasyon ng kanyang mga anak at asawa. Si Jonathan naman ay patuloy na nagsikap upang mapanatiling masaya ang kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay naging isang masayang lugar, puno ng pagmamahal at kasiyahan. Habang naglalakad si April sa kanilang bakuran, nakita niya si Mia at Jacob na naglalaro. Napangiti siya at naalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Jonathan. Lahat ng sakit, lahat ng hirap ay nagbunga ng isang masayang pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang natagpuan na nila ang tunay na kaligayahan. Habang ang araw ay papalubog na, naramdaman ni April ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdaman niya ang kasiyahan na noon pa man ay kanyang pinapangarap. Sa kanilang tahanan, natagpuan nila ang tunay na kasiyahan at pagmamahalan. Ang kanilang pamilya ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal ay lagi magtatagumpay. Lumipas ang isang taon, mula nang dumating sina Jacob at Mia sa kanilang buhay, ang kanilang tahanan ay lalo pang napuno ng saya at pagmamahalan. Sa bawat araw na kasama nila ang mga bata, nararamdaman nila April at Jonathan na nagkaroon sila ng bagong layunin at inspirasyon. Subalit, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating sa kanilang buhay. Isang umaga, habang nag-aalmusal, biglang nahilo si April at halos mahimatay. April, okay ka lang ba? Tanong ni Jonathan, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, Jonathan. Parang nahihilo ako. Sagot ni April, hawak ang kanyang ulo. Agad silang pumunta sa doktor para magpa-check up. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumapit ang doktor na may ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Santos, congratulations. Magdadalang tao kayo. Sabi ng doktor, puno ng kasiyahan. Hindi makapaniwala sina April at Jonathan sa kanilang narinig. Talaga po, Dok? Nagdadalang tao po ako? Tanong ni April, halos hindi na makapagsalita sa sobrang tuwa. Opo, Mrs. Santos. Isang himala ito. Tugon ng doktor. Agad nilang sinabi ang magandang balita kina Jacob at Mia. Jacob, Mia, magkakaroon na kayo ng bunso. Sabi ni Jonathan, puno ng kasiyahan. Talaga, Daddy? Magiging ate at kuya na kami? Tanong ni Mia, halos hindi makapaniwala. Opo anak, magiging ate at kuya na kayo. Sagot ni April habang niyayakap ang mga bata. Lumipas sa mga buwan at lalo pang sumaya ang kanilang pamilya. Araw-araw ay puno ng pagmamahalan at paghahanda para sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Jacob at Mia ay sabik na sabik sa pagiging ate at kuya. Tinutulungan nila sina April at Jonathan sa paghahanda ng mga gamit para sa sanggol at palaging kinakausap ang baby sa tiyan ni April. Baby, ako to si Ate Mia, sabi ni Mia habang hinihimas ang tiyan ni April. Oh baby, Kuya Jacob naman ito. Excited na kaming makita ka. Dagdag ni Jacob, puno ng saya. Habang lumilipas sa mga araw, ramdam ni April ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kasiyahan at pag-asa. Alam niyang sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, masaya sila nagkukintuhan tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Jonathan, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sabi ni April, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. April, ang saya ko lang nakasama ko kayo. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamahalan natin. Sagot ni Jonathan habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Habang masayang kumakain ng hapunan ng pamilya ni Jonathan at April,
kasama sina Jacob at Mia, naramdaman nila ang init ng pagmamahal at kasiyahan. Alam nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pamilya ay magiging masaya at buo. Ang kanilang pamilya ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal ay lagi magtatagumpay.